Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. So good morning, ngayon ay second day na aking stay dito sa Queen Elizabeth II Hotel, Dubai. So ngayon ay maaga ako nagising compared kahapon, which is gumising ako kahapon was past 7 na. Ngayon it's 5 o'clock pa lang. So kasi may gagawin ako mamaya dito sa hotel dahil marami akong pupuntahan na facilities at mga exhibits na available daw dito sa ship hotel na ito. So dapat kagabi ko siya pinuntahan kaya naka-close na. So ayan guys, naka-ready na ako for the day and meron kasi akong gagawin ngayon na very important dahil yung nabili ko na jewelry yesterday, yung earrings is not totally detachable and ano lang siya. Nasaan na ba yung aking item? Isa siyang para siyang ear top lang. So maganda naman, kaya lang kailangan kasi earring dahil hindi naman bagay dun sa mother ko na ear top ang ilalagay, hindi naman natin pwedeng ilagay na ganun lang dahil malalaglag. So, pupuntahan ko yon at papapalitan ko and magbabayad na lang ako kung merong difference kasi kailangan ko mapalitan yun bago ako umalis today pabalik ng Oman. So, tara at ako ay magbe-breakfast na rin. So, outfit check. Hindi ko masyadong sinuot to kagabi kasi sinuot ko na lang ngayon. Medyo parang feeling ko is okay naman and mayroong pagkalat din sa likod ko. Ayos lang yan. So, medyo good looking tayo ngayon. And, gustong gusto ko yung style ng shoes ko. So, kakabili ko lang din yan. And bago nga pala ako pupunta sa breakfast kasi nakalimutan ko rin yung name ng restaurant. It's Lido Restaurant daw ang name. Tinanong ko muna kung may dress code sila kasi nga normally sa mga hotel may dress code talaga yan dahil naka-shorts lang ako. Ang hindi lang daw pwede is flip-flop or yung slippers. Which is okay naman. So, walang problema. So, as usual, check muna natin yung key. Nandito yung key sa bulsa. Okay. Hindi pwedeng umalis ng walang key. Again, yung corridor hindi pa nakailaw. Iilaw yan mamaya kapag naglakad na ako papunta doon sa lift. So, yan. Yes. Automatic. Next one, ilaw din yan. Ito na tayo. So, queue daw, quarter deck, access through stairways DEG. So, ang mukhang naliligaw na naman ako. What? Yun yun. Kagabi pa to naliligaw ko lagi. So, dyan siguro papunta yun. So, ito ay stairway B. So, doon ako sa D. Stairway C ito. Stairway D na lang. Yan ang stairway D. So nandito siya, may option dito, quarter deck daw. Sana hindi ko maligaw. So yung level Q daw, sana diretso na ito dun sa restaurant. Hindi na naman ako maligaw ngayon. Yan yung problema dito. Dahil hindi ko alam yung daan. So sabi niya dito, D papunta sa E. Saan yun? Malaking model ng ship na naman ito. This is
Mauritania. So dito yung access. Ito yung E. Kung tama ako, ito yung E. Yes, ito yung E. Kasi dito po dapat siya ma-access. So yan. Layo pala. So special, ito yung special relationship. So meron din siya mga pictures dito about the ship's details. Tignan natin kung dito ba yun. So ayan, nawawala na naman ako. Yun yung problema. Kung nasaan siya. Ano naman to? Kaya kung ako sa inyo, magstay kayo sa ganito, basahin nyo lahat. Kasi kagaya ko mawala ko. So bago pa ako makapag-breakfast nito, naubos na yung oras ko kakaikot. So dito ay isang bar. Super na ako video, hindi pa nakarating sa breakfast. Dito pala sa kabila yung restaurant. May mga picture dito ng navigation. So yan ang Lido restaurant. Ako sa breakfast restaurant. Yan, nawala kasi ako. And ito yung option for breakfast. Sorry, but it was very good. Thank you. Yes. Pala doon. So ang daming choice ng breakfast. Tayo mag-breakfast na dahil baka malate pa ako sa aking appointment. Ito ko gustong umupo. Now, ako ay mag-breakfast na and overlooking the city. So, ito yung breakfast ko for the morning. Ganyan lang siya and overlooking the city. Hindi ako nag-seaside kasi ang daming tao doon sa kabilang side. So, okay na itong ganito. So, tapos na ako mag-breakfast. Ako ay pupunta na ng Gold Souk. So, ngayon hindi ako mag-train. Kasi magta-taxi ako para mag-bliss. So, galing dito pala, ganyan yung itsura ng lobby ng hotel. So, hugis barko din siya. So, magmamadali ako ngayon kasi kailangan ko makarating doon ng maaga. So, hintay man ako dito kasi 18 minutes pa bago dadating yung aking binook na service. So lucky naman nakarating agad ako ng Gold Souk. Walang traffic ngayon. So ang tanong na lang nito, open ba kaya yung store? So mostly dito naka-close pa rin lahat. Diyan ako bumili ng
jewelry. Kaya lang, hindi pa siya open 10 o'clock para hintayin ko na lang. So, yan. Sana lang mas maaga siya mag-open kasi para mas mabilis din ako makaalis. So, mas marami pa palang gold stores dito sa next floor na to. First floor ito ng building. So, akala ko sa down lang yun. So, nag-ikot-ikot muna ako dito kasi hindi pa bukas yung gold center. So bago ako bumalik ng Gold Center, bumili muna ako ng hair wax na Gatsby. Kabili ng isang maliit lang kasi yung buhok ko hindi maayos yung pagkakagel. So tignan ko ngayon kung open na yung Gold Center. So nakarating na ako sa area na to. So magtitingin muna ako ng silver sa area na to. So yan guys, kakauwi ko lang. Hindi na ako nakapag-video kanina kasi nalobat na itong cellphone ko. And nagmamadali na rin ako umuwi. So instead na mag-metro nga ako, nag-taxi na lang ako. Para lang matapos yung aking exchange sa isang part ng jewelry na binili ko doon sa Gold Souk sa Djerra. So ito yung nabili ko. So ganito na lang siya. Earring na kasi ito na. So, pakita ko lang. Ay. So, yan na siya guys. Pinalitan ko ng ganito kasi para mas maganda siya. So, para ito sa mother ko na inaayos ko yung kasi yung isa kasi pala yung nangyari kasi hindi ko alam na mapakita ko lang dito. Ang bagong style kasi ng earring na lock nila dito is may trade pala ito. So yung unang earring na iano ko sa kanya, nabili ko, may trade sa likod. So hindi ko alam na meron. Yan pala pwedeng matanggal yun. So pinapalitan ko na lang din kasi para mas maganda naman yung kapalit na unit or na pieces. So ano lang to, mas mabigat lang to ng konti doon. Pero okay lang naman kasi milestone gift na siya para sa nanay ko. And very special kasi yung gift na yun. So yun yun. And isi-share ko lang din pala kung magkano yung ginastos ko dito sa pagstay sa Queen Elizabeth II Hotel sa Dubai. So ang gastos kasi dito is yung room na book ko lang kasi yun ng $75. So hindi ko siya masyadong na-book ng expensive kasi yung una ko na-book is around 110 or $20. Kaya nakahanap ako ng mas mababa before ako dumating dito. So yun ang pinili ko at kinancel ko yung $110 na booking ko. And doon sa food naman, ang isang meal, ano yan siya? Base ng order for 3 sets of meals. So meron kang appetizer, meron kang main course, and meron kang dessert, and meron ka ding drinks. So actually 4 yon. Ang cost dun sa bawat isa is around 26 Omani Real into dollar is 49. Roughly ganyan, 49 or ang alam ko is $49. No, hindi. So i-calculate muna natin. Okay, 49.2 times 2.69 is 70 plus 75. So mali yung calculation ko dito guys. So ito siya. Okay, so ang equal nun sa real is ang 2 sets was 49.2 real times 2.69. So ang katumbas is $132. Kasi ang in-order ko dito is unlike dun sa Jivora na main course and ano lang siya drinks. Dito kasi ang in-order ko was appetizer, main course, and dessert. And may drinks din nakasama na ginger ale. Yun yung favorite ko na drink. And sa total nito, ang hotel room plus food cost is 75 plus 132. Dapat meron kang $207 at least. Makakapag-enjoy ka na dito ka mag-stay, dito ka mag-breakfast, lunch, and dinner kasi yung breakfast is free naman. And
advice lang din sa mga mag-i-stay, actually kulang ang isang araw para ma-enjoy mo yung stay mo dito kasi nga may mga areas na dapat binivisit din. So ako nakapag-stay ng 2 days kulang pa nga eh. So halos kulang yung oras ko dahil apart from kung gusto mo lumabas dito sa hotel, malayo-layo siya sa main road. So kailangan mo mag-taxi. Ang minimum sa isang taxi is 25 to 30 dirhams. Depende sa traffic yon. So, ang pinakamalapit na metro station dito sa Al Gubaiba Metro Station. And kung mabilis ka dito, galing doon is less than 20 dirhams, makakarating ka na dito. So, nung mabilis ako nakarating dito during check-in was, ang binayaran ko lang is 16 dirhams. So, yan mga yan, insights yan na sinishare ko kung gusto mo mag-travel dito na hindi mo masyadong alam kung papaano yung transportation ng City of Dubai. And in consideration kasi niyan, kung gusto mo na mas mabilisan na ride, taxi talaga. And meron yung different types ng taxi rides dito. I-separate ko yun ng vlog kasi sasabihin ko kung ano yung good at ano yung bad doon sa mga yun. Ano yung more expensive, ano yung hindi. So based on experience sa pagstay ko ngayon dito, kasi nakapag-book ako ng DTC, nakapag-book ako ng Hala, nakapag-book ako ng Karim, hindi ko lang na-book yung Uber. And pagdating doon sa flexibility ng oras nila sa checking in and checking out, nag-request actually ako ng late check out at 4 o'clock, pero hindi raw allowed kasi kahit magbayad ako, hindi raw pwede na lumagpas doon yung check out time ko dahil Sabado ngayon. Sabado actually ngayon ang check out date ko. So binigyan ako ng free check out until 3 o'clock in the afternoon. So meron pa akong roughly 3 hours para makapag-ikot at matapos yung aking last vlog about the Queen Elizabeth II Hotel in Dubai. Kasi yung vlog na ito, yung last, is about the hotel facilities and ano yung pwede mong ma-visit dito sa loob ng barko. So, as mentioned kasi dun sa unang video, ang barko kasi is naka-float lang talaga, naka-anchor sa port. So, hindi naman siya gumagalaw kasi gagalaw lang daw ito kung maalon talaga dito sa area. Which is okay naman. Maganda rin yung sa bed niya kasi comfy and yung room kasi din is mas malaki and I was upgraded nga kagaya nung unang sabi ko sa previous video. So if you have any questions about my stay here at Queen Elizabeth Hotel to Dubai, please just comment on the box, then I will answer. So thank you for watching this video and don't forget to like, comment and subscribe to my channel para lagi kang updated sa aking mga next vlogs. Bye!